Bilang suporta at para na rin sa kaligtasan ng mga siklista at pedestrian, nagsagawa ng isang groundbreaking ceremony para sa Class A bike lane ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at DOTR. Layunin ng mas malawak na bike lanes na ito na maibalik ang karapatan ng mga siklista sa kalsada nang hindi isinasaalang-alang ng kanilang kaligtasan. Ang kabuuan ng balita sa aking report. Isa ang Quezon City sa may pinakaabalang kalsada sa Kalakhan ng Maynila, kung saan iba't ibang mga sasakyan araw-araw ang dumaraan dito, kabilang na dyan ang mga bike na nagiging alternatibong transportasyon ng mga siklista. Kaya naman upang suportahan sila ng kanilang lungsod, isang groundbreaking ceremony ang kanilang isinagawa na malaki ang maitutulong sa mga ito. A big round of applause, please, ladies and gentlemen. Sa pangunguna ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, Quezon City Mayor Joy Belmonte at iba pang mga opisyal ng lungsod at DOTR, sabay-sabay nilang pinasinayaan ang groundbreaking ceremony para sa pagpapalawak ng bike lanes at pedestrian walkway sa lungsod, na malaki ang maitutulong sa mga siklista gayon din sa mga araw-araw na gumagamit ng kalsada. Ayon kay Mayor Joy, ang Class A bike lane ay layuning maiwalay ng tuluyan ang mga siklista sa mga motorista at maiwasan din ang mga hindi inaasahang insidente sa pagitan ng mga ito. Sa tulong din daw ng proyektong ito, mapoproteksyonan na ang mga siklista sa paggamit ng mga bike lanes. Makakampante na rin daw ang mga kababaihan na gumamit ng mga bikes bilang transportasyon kapag natapos na ito. Base raw kasi sa tala ng Quezon City Government, kakaunti lang ang porsyento ng mga kababaihang nagbibisikleta dahil takot na gumamit ng mga daan na inilaan para sa kanila. Yes, yung pag Class A, ang ibig sabihin po talaga nun protected bike lanes po at elevated po ito. At isa sa mga advocacies po kasi natin, lalong-lalo na nung nangyari yung insidente ng gun-toting man who risked the life of a cyclist, is to make sure na safe lahat ng mga siklista. Ayon sa mga datos ng Lungsod Quezon, mas maraming lalaki di hamak, no? 2% lang ang mga kababaihan. At pag tanungin natin yung mga kababaihan, sinasabi nila natatakot sila baka hindi safe ang bike lanes. Pero bahagi ng advokasya ko bilang gender champion na kailangan universally safe at accessible ang mga bike lanes natin. So kasama po talaga yan sa ating pinaglalaban. Kaya may kaakibat pong ordinansa ang ating mga ginagawang infrastruktura na ito. Malaki rin daw ang tiwala ng alkalde na maisa sa katuparan nila ang hangarin ng kanilang lungsod na maging cycling capital of the Philippines ang Quezon City. And that was what triggered for me the desire to make Quezon City really a cycling capital in our country, because I think it can be done. At sabi ng marami, hindi magsacycle ang mga Pilipino. Pero napansin ko, sabi ko, dun sa pelikula ni Kevin Costner, if you build it, they will come. So when we started to build bike lanes, dumami naman ang mga siklista. Lalo na nung namimigay pa tayo ng mga bicycles. Ayon naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang unang hakbang na ito sa kanilang proyekto na mailapit sa ating mga kababayan ang mas maayos at mas ligtas na daan na magagamit ng mga siklista ay daan rin upang mabawasan ang mga sasakyan na nagdudulot ng traffic at nagdadala rin ng polusyon. We want to emphasize the safety of cyclists. We want to ensure cycling is a safe mode of daily travel, no longer just for leisure. We are presenting you with a clear option towards attaining economic growth while encouraging lesser use of gasoline-fed vehicles on your roads. Bukod sa mga bike lanes, magkakaroon din ang lungsod ng mas marami pang PUV stop station. Nagpahayag naman ng suporta ang grupo ng Senior and Junior Bikers of Quezon City, Caloocan sa hatid na magandang balita ng lungsod. Muli raw kasi nitong ibinabalik ang halaga at karapatan ng mga siklista sa kalsada. Kamukha po mga nakaraang road rage na alala nyo, no? Nawawalan po kami ng halaga sa mga apatang gulong na bihikulo.
Ito, napakalaga dahil binigyan kami ng karapatan ng ating mayora. At dapat po nangyari po ito, hindi lang po sa Quezon City, sa buong Pilipinas. Kasi ito po ang nakakapagbigay sa atin ng kalakasan, itong pamimisikleta, nakatitipid tayo sa pamasahe. Samantala, ang pondong gagamitin para sa naturang proyekto ay manggagaling sa DOTR mula sa kanilang General Appropriation Act of 2022 na may kabuuang 171.40 million pesos at target na matapos sa unang quarter ng taong 2024. Mula dito sa Quezon City para sa YER TV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.